give you the treasures and riches stored in secret places. Welcome back sa ating channel para sa treasure marker analysis, at meron tayong natanggap na maganda rito. Shout out nga pala sa lahat ng nanonood ngayon sa ating channel, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga ka-TH in abroad. Magandang oras at magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong natanggap na padalang marker ng ating ka-TH, at ito'y sabi niya ay ito, panikod naman. Anong ibig sabihin ng isang bato lang yan nasa gilid ng ilog, tapos sa ibabaw may hangin na lumalabas galing sa ilalim ng lupa. O kung may hangin ay merong chamber sa ilalim ng lupa na meron ding isa pang vent sa unahan. So hindi papasok ang hangin kung isang vent lang eh. Kaya dalawang butas yan at isa ito. Okay, tingnan muna natin ang ito yung bato. Meron siyang ito, man-made to eh, malalim mo. Ganyan. So parang rectangle. So rectangle means treasure under eh. Treasure on the spot. Ito yata yung malalim na dinukot niya ng kamay, na malalim na may sumisingaw na hangin. Ito, sign din ito ng treasure inside eh. Papunta sa loob to eh, doon. At ito, manipis oh. Diamond. Diamond o pwedeng square lang. Ito, manipis. Ganyan. At itong dito ay parang ano siya oh. Parang nagaganyan oh. Parang Y. So kung Y, may tunnel. Okay, so saan ba yung picture na dinukot? Ito nga yung diyan nga lumalabas, dito yung lumalabas yung hangin. Lumalabas gumaganyan eh. Na-feel niya eh. So alangan naman na mayroong ano diyan, kapre sa loob ng batuan din humihinga. Lumalabas yung hangin eh. Meron talagang chamber yan sa ilalim ng lupa, at yan yung kanyang vent or ventilation. So ito naman, malalim siya oh. Treasure sign talaga ito. So ito, check nyo muna ang bato. Of course, basagin nyo yung bato na yan, biyakin nyo. Pwedeng may laman sa loob yan na 2 bareta, at pwedeng takip lang yan sa ventilation hole na kasing laki ng hita hita natin, ang kasing laki ng liig ng tao ang mga ventilation hole. Kakasya yung ulo ng tao. Okay, so meron akong ipapakita sa inyo ng mga diagram ng tunnel na may ventilation para ma-picture out nyo. So itong una, ito yung treasure tunnel ni Hiro Onoda sa Mindoro, sa Lubang. So dito siya pumapasok, and then dito siya nagtatago kasi binabantayan niya yung item niya eh. Meron siyang item dito na tinago sa loob ng tunnel niya, kasi yan ang utos sa kanya ng general eh, nabantayan mo talaga yan hanggang sa babalik kami. So binabantayan niya, sa lubang to eh. So ito, nakita nyo 2.5 meters na ang lalim, giveaway tunnel ni Onoda. Ito yung ventilation niya. Hindi kakasya diyan ang tao, dito kakasya. Kaya pwedeng tinabunan na kasi ito ni Onoda eh. Tinabunan niya. Pag surrender niya, tinabunan niya ito, of course, para hindi matagpuan. So ito, pwedeng dito nilagay yung bato na malaki, tinakip, at may butas, di ba? So sa butas na yan, sumisingaw ang hangin. Of course, galing ang hangin dito, pumapasok, and din lumalabas. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng hangin dito kung isa lang ang daanan ng hangin. Halimbawa, ito lang, ay hindi pwedeng walang hangin na papasok sa loob.
parang lata yan ng kondensada ng gatas na lata na dalawa talaga ang butas para lalabas sa kabilang butas yung kondensada, yung milk. Kaya ito yung bato na may sinabi nyo na lumalabas yung hangin. So ibig sabihin, meron pang isang vent sa kabila kung saan man yan na hindi malayo. At doon pumapasok ang hangin at dito lumalabas. Ayan, so ito'y giveaway lang to na tunnel. Pababaw lang, almost 3 meters lang. Punta tayo sa ibang klase na tunnel. Yung medyo komplikado. Ito sa Emperor to eh. Dito muna tayo sa General Treasure Tunnel. Ito. Saan bang vent dito? Dalawang vent niya. Ito, vent ito. Para kung papasok na dito ang tao sa chamber, kwarto kasi ito eh. So merong hangin, ayan. At ang hangin ay pwedeng kukuha siya dito, Pero ito talaga yung vent na libre. So ang hangin dito na pumapasok, ito, ayan, pumupunta dito and then pumupunta sa loob, sa pinakailalim ng treasure bunker. Ayan, mababaw lang yan tingnan pero yan ay estimated ko 20 meters to 30 meters ang mga ganitong klaseng tunnel. Itong mga dilaw dito, ito yung mga giveaway, ito yung medium, small, and then 3 tons of gold bars. So yan, ito. So sa ano na to, sa diagram na ito ay dito yung bato nyo na may butas na sumisingaw ang hangin. Kasi dito yung hangin eh. Pwedeng dito pumasok yung hangin or dito. And then marami ng hangin kaya sumisingaw din dyan, lumalabas sa butas ng bato. So ang bato na yan ay nakatakip talaga yan sa merong talagang tunnel or chamber sa baba niya kagaya nito. So ito ay ano na to eh, big deposit to eh. Yung kanina, yung kay Unoda, yun yung giveaway, pinakasimple na tunnel. Punta tayo sa Emperor's Tunnel. Ito, grabe na to. Nakita nyo to? So dito, may harang na yan na bato, hindi mapasok. Ganon din sa kabila. Hindi basta-basta mapasok. Ngayon, meron siyang dalawang ventilation. Ito yung ventilation, no? At yung bato diyan, malaking bato to. Katulad to ng nakita nyo. So pwede ang bato na to para dyan makalabas ang hangin, binutasan nila. Ayan. Kaya yung natagpuan nyo na bato, meron yan sa unahan. Sa hindi kalayuan, pinakamalayo ng 20 meters, ikutin nyo. Ay kapag makakita kayo ng ganyang klaseng bato na sumisingaw din yung hangin, palabas, ibig sabihin yan yung kaparis. Katulad nito. Kaparis ng nakita nyo na bato. Ayan, so may hangin yan. Ngayon, itong sinabi ko na ang mga boulders ay marker yan ng treasure under. Totoo. Ito na yun na diagram. Ito yung mga bato to, yung malalaking bato. Kapag makikita kayong dalawang kahoy, anin sa kalagitnaan may nakapile na maraming malalaking bato, yan na yan. So ito yan, no? Pag hukay nyo, ito layering ng lupa ang makikita nyo. Napansin nyo, bakit mayroong black soil sa 3 meters? Ito 3 meters to, black soil to. So ibig sabihin, nilagay nila backfill. Ngayon dito na portion, mayroong mga makikita dyan ng mga basag-basag na mga buti, jars, at kung ano-ano na gamit nila. Ngayon, ito ang giveaway. Giveaway yan, ginto yan. Isang ammo box ng ginto, assorted. Yan, ngayon, nakuha nyo na yan, paghukay nyo ay concrete seal. Ito, concrete seal. Kaya, makapal siya eh. And then dito, ibang kulay na naman ang lupa.
And then concrete seal. Itong dito na chamber, ito yung pinakamakapal. 2 meters yan sa diagram. 2 meters ang kapal nito. Kaya hindi basta-basta ito mabutas. Kapag dito kayo dadaan, hindi talaga makuha tong 30 tons dyan. 30 ang laman yan. 30 tons. Emperor eh. Hindi yan makuha dyan kahit dyan kayo dadaan. Direkta na yan pag i-scanner nyo nandiyan talaga. Pero dahil 2 meters ang kapal nito na kahit missile ay hindi yan tatablan sa mga missile noon. Kaya kung ang gamit ay jackhammer lang, hindi talaga tatalab dyan. Kaya ang entrance niya ay malayo. Narito. Sa kabila din. At pwede rin kung matagpuan nyo itong panghaw or vent ito, pwedeng dito rin dadaan. Okay, kasi meron ng dyan meron ng maliit na masikip na hukay na lalabas ang hangin. Noong unang panahon, nilalagyan nila yan ng pipe. So sa panahon ngayon, yung pipe lata na siguro. So kumikipot na ang ito. Pero pwedeng hukayin pa rin ang under ng bato na may butas. Kasi diyan yan didiretso sa ito. Yan yung sinasabi ko na slanting. Itong portion dito, may hagdan na to. Ayan, may hagdan na yan. Ito, may hagdan na to. Papunta sa bunker. Ang hagdan dyan ay gawa lang sa matigas na yung bato, yung bedrock. Okay, so yan ang ating explanation. Ito, nagtaka kayo ito? Ito yung water trap. At kapag dito kayo naghukay, kasi may bato to rito meron talagang bato yan na may marka, sabihin natin Y tunnel. So inukay nyo ang baba, tinamaan nyo tong malaking bato, so tumigil kayo, so hindi kayo nakapasok. Ngayon kung matanggal nyo to, pagpasok nyo dito naman, kung hukay ng hukay kayo, kasi lupa na to binabackfill nila yan, nilagyan nila ng lupa pero malambot lang. Kaya kung maghukay sa ilalim ng lupa, sundan palagi yung malambot na lupa. Baka ito yung masundan nyo. Ngayon, sa kabungkal-bungkal nyo ng lupa dyan, sa kakapiko pala, matamaan yung plug ng water trap. Ito yung water trap. At malaki yan. Sa drawing, maliit lang yan. Sa totoo niyan, isang swimming pool yan na tubig. Isang swimming pool. Kaya pagpapasok lahat ng tubig dyan, at nandito na kayo sa chamber, hawak-hawak nyo ng gold bars, patay kayo lahat. Kasi napakaraming tubig niyan. Sasabog yan So yan ang danger sa paghukay. Ang water trap. Kung walang water trap, ginagamit nila ay gas, poisonous gas. Pagbukas nyo pa lang pag may pintuan dyan, sliding door na bato, pag slide nyo pa lang, sisingaw na yung poisonous gas Kaya kung magbukas kayo ng chamber, kailangan yung unang tao na naroon sa pagbukas ay mayroong gas mask. Pati yung sa likod, magsuot talaga ng gas mask. Huli na ang pagsisisi Lalo na kapag sa loob kayo ng tunnel, very concentrated ang poisonous gas. Isang langhap mo lang ay puti na ang mata mo. Pero kung sa ibabaw ng lupa yan malanghap, madala pa kayo sa ospital. Pero kung nasa loob kayo ng tunnel, kasi concentrated doon ang poison, walang hangin Kaya paglanghap nyo, poison ka agad. Yan, so meron tayong panghuli. Tapos na pala to. So yun lang mga katiyats, itong bato nyo na ito ay pwedeng takip na ito sa under sa kanya ay vent hole, may pipe, at dyan lumalabas yung hangin dyan, ganyan. Wala nang ibang discarded yan, pressure under talaga yan. Hukayin nyo ang baba niyan. At kapag malambot-lambot ang lupa, ibig sabihin backfill, patuloy pa kayo. At merong chamber yan kasi may hangin. Okay, ako magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa bago pa lamang sa ating channel. God bless us all at good luck sa inyong mga proyekto. Paalam.